Baby, my baby, you're my baby, say it to me. Umalis ang nanay papuntang ibang bansa. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang anak. Ayaw bumitaw pero kailangan. I bet on losing doors. Pagkaalis niya, naiwan ang bata sa yaya. My place by the rain, I'll be looking in their eyes when they're down. Nag-work lang siya, babalik din siya. Tsaka para sa'yo din yung ginagawa niya eh. I'm losing. Habang naglalakad ang nanay, ayan na naman ang mga chismosang kapitbahay kung ano-anong sinasabi. Pero sabi nga nila, habang sila'y nagbubulungan, ang iba ay nagtatagumpay. Sa asawa niya sa ibang bansa. Hindi na yung anak niya. Gusto, ay yung anak ni iniwan. Ang liit pa nun. Sino tinabati din naman? Ay na, Mare. Ay nabati di ka. At nakatulong da nga nakamalmal di ka. Ay, di ba, Mare? Oo. Kaya siguro, ay yung bastos yung talagang bata na yan. Ay, ano mo nang nanay? Ano pala tinangal di ka na tulong nila? Amok pa yung at nakatulong dagat ka? Ay, kabit na ata mister ni Kwa. Josephine. Sino kahit na bastos? Ata kayong kabit na kaasawa na ibang taktarakot. Naku, Mare. Ano ka, Mare? Yung anak, dadalhin niya sa ibang bansa. Ay, saan mo naman nalaman niya kwento na yan? Nalaman ko yung ko. Ay, Berta. Ay, pag wala kinaanak niya, idadala sa ibang bansa. Oo, pinagtrabaho mo niya sa ibang bansa kasi wala na baon sa utang. Kaya wala pong bayad niya ng naubaan nila kasi trabaho ng asawa niya. Ay, kayo, nanay ang magtatrabaho dyan. Walang trabaho kaya yung asawa niya, yung ginaktak niya papunta ng ibang bansa. Ako, pagka ang mga tao, ang mga asawa. Oo, nakakaya. Lipas ang mga taon, lumaki ang bata. At sa wakas, sinama na siya ng nanay sa Kaya, Huwag mong makalimutan ha. Salamat po sa pagtitiwala. Malaking tulong po yung trabaho na binigay niyo sa akin. Maraming Ako dapat yung magpasalamat, binantayan mo yung anak ko habang wala ako. Mahal na mahal ka namin. Salamat na. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Nagpaalam sila sa yaya. At oo, pinag-usapan na naman sila ng mga kapitbahay. Pero ngayon, may dahilan na silang ngumiti. Kasi sa maganda na ang buhay nila sa Amerika. At doon nagsimula ang bagong kwento. Ang kwento ng sakripisyo, tagumpay, at pagmamahal ng isang ina. ano may project kami about migration. Ano kaya pwede ma-interview? Yung mama ni Jenny! Hi, I'm Hannah Lauren Pal Bartolome, and I am a teacher here in Montana, USA. I am married, I am 30 years old, and I have one kid. His name is Samuel. So why I chose USA? We all know that USA is one of the richest countries in the world. And $1 is equivalent to 57 or sometimes 58 to 59 Philippine peso. And if I save my salary, my dollar salary into Philippines or Philippine peso, that would be a lot. And so that would save our future. And second is that I can still teach here in USA. I can still share what I know to kids and that I can also learn from other people here. Third is that I can come here with my family, which is not possible in some other countries. One of the beautiful things that happen here in the USA is that there's a work-life balance. That means we still have the opportunity to work and still have the opportunity to have life with our family or time with our family. So I work in the morning as a teacher and my husband works in the evening. So my husband takes care of our son in the morning and I take care of our son in the evening. So we don't need to hire a nanny to take care of him. And so he always have his family with him, either his mom or his dad. Also is that we can save money here, not like in the Philippines that your salary will just be spent in your everyday living. And the third one is that we have the chance to travel in different states in the USA and get to see those beautiful places.
My inspiration, of course, is my family. My son, especially. I want my son to have a better life. I want him to go to college. We know college is so expensive. And so I want him to take whatever course he wants in college. Also, my inspiration is my future self, or our future self as husband and wife. We want to save as much as we want, as much as we can, so that we will have something for the future. So that we will not ask money from our kids when we grow older. So that we don't need to work when we get older. Also, we want to serve other people. We want to be more self-reliant so that we can give service to other people that are in need. My message to all the youth who wants to go abroad in the future is to begin getting ready right now. How? First is to learn how to speak English, because English is the universal language. So wherever you go, China, Australia, New Zealand, Japan, or USA, kung may baon kang English, hindi ka mawawala. Second is to learn how to socialize with other people, because no one is an island. We always need each other. And when you go abroad, you have to deal with different kinds of people. Third is to gain education. I know you don't need a college degree to go abroad, but you know what? The education that you gain, you will always carry it with you. Sabay-sabay nating iwagayway ang bandilan ng Pilipinas by becoming professionals, not just in the Philippines, but internationally. You can be a teacher in the Philippines and in other countries. You can be an engineer in the Philippines and in other countries. You can be a doctor in the Philippines and in other countries. So gain as much education as you can. A struggle that we had before we came here is, of course, money. Yeah, money, because you need money to process your papers. You need money to buy a plane ticket, and that's a struggle. The struggle when we are here already in USA is that when my son was sick, and straight away we went to the hospital, and we didn't know that when you go to the hospital, that is already considered an emergency, and that would cost you a lot of money because it is expensive. I have learned that if you are sick here, you have to call your insurance, and then your insurance will find a doctor or a clinic that is connected to them, so that you don't need to pay, or you sometimes need to pay, but just a small amount because you have your insurance. And that's one of the good things here in USA, because they have insurance, and if you're sick, they will always cater you. Ay, ang ganda naman pala sa USA. Manood nga ako ng balita para mas madagdagan yung kaalaman ko. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Tarlac. Ako ang inyong lingkod bayan Charles Caldona, maghahatid ng mga balitang totoo at pawang katotohanan lamang. Noong taong 2024, mas maraming Pilipino ang umalis sa bansa kaysa pumasok. Ayon sa tala ng net migration rate na 0.2 kada 1,000 tao, itinatayang 165,000 katao ang lumipat sa ibang bansa dahil sa magandang oportunidad sa trabaho. Pinapakita nito na marami pa rin Pilipino ang umaasa sa overseas employment, kaya't patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng mas maraming trabaho dito sa bansa upang mabawasan ang pag-alis ng mga manggagawa. So Ishma, kamusta kayo dyan sa bayan ng Mayantok? Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Charles Caldona, at kasalukuyan yung narito ako sa palengke ng bayan ng Mayantok, at kung makikita nyo ay parang may paparating na Ishma, bagyo. mag-interview po tayo at ang taas-taas po ng araw. Oo nga, Charles Caldona, at ngayon nga, papasok na tayo sa palengke upang mag-interview ng mga kabayan natin. Magandang hapon, Pilipinas, magandang hapon, Charles Caldona, at kasalukuyan niyang narito ako sa palengke ng bayan ng Mayantok. At kasama ko ang isa sa residente dito. Ano pong pangalan nila? Marcos po. Kung mabibigyan ka po ng pagkakataon na tumira sa ibang bansa, temporaryo man o permanente, kukunin mo po ba ito? Opo. Anong lugar o bansa naman po ito? Kahit ano siguro, basta malaki sa akin kasi dito sa Pilipinas, alam mo naman na marami. Okay, sa iyong palagay po, ang migrasyon ba ay nagre-resulta ng ikabubuti ng mga tao sa bansa o mas maraming masamang resulta nito? Opo. Bakit po sa tingin mo? Kasi, yun, malaking tulong ang migrasyon sa atin kasi mas malaki sahod sa ibang bansa para matustusan natin yung mga pangailangan natin.
Yun lang. Okay po. Maraming salamat, Marcus. Ano pong pangalan nila? Lance Pauline. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na tumira sa ibang bansa, temporaryo man o hindi, kukunin niyo po ba ito? Oo, kukunin ko. Kasi dahil sa ibang bansa, may mga magandang benepisyo, lalo na sa kalusugan, sa healthcare, libre yung mga ito, kaya mas maganda yung oportunidad na pumunta doon. Anong bansa naman po yung gusto niyo pong Mas maganda sa Europe. Europe? Kasi doon lahat ng mga taxes ng mga tao napupunta sa sa Mga benefits mga din. benefits ng mga Yung sa tingin niyo po ba yung migration po ba ay nagbibigay po ng magandang epekto sa resulta po sa mga mamamayan o may mga samang epekto po nito sa atin? depende sa sitwasyon. May advantage naman siya dahil yun nga, matutulungan ka ng pamilya mo dahil yun nga, sa mga benepisyo nga na makukuha mo. Meron naman disadvantage dahil siyempre wala ka sa pamilya mo dito sa Pilipinas naman. Kaya yun lang. Yun lang. Okay, maraming salamat po. Ano pong pangalan nila? Manuel Casco. Kung mabibigyan ka po ng pagkakataon na tumira sa ibang bansa, temporaryo man o permanente, kukunin niyo po ba ito? Hindi siguro. Bakit ba? Unang-una, yung family ko andito. Family. Tsaka yung surrounding ko, okay din naman. Wala namang, mas okay yung andito kasi wala naman ako masyadong relatives dun sa ibang bansa. Mas pinipili ko yung kasalamuhan ng ibang tao kaysa yung kikita ka ng malaki. Tsaka, mas komportable ako sa Pilipinas kaysa ibang bansa. Apa. Sa tingin niyo po ba, ang migrasyon po ba ay nagre-resulta ng ikabubuti sa mga tao o mas maraming masamang resulta po nito? Kung sa tao, kung sa ekonomiya, oo. Tsaka sa ibang tao siguro man, oo, pwede. Pwede rin, malaking epekto no sa ibang tao. Pero kung sa akin, para sa akin, hindi siguro. Pero sa ekonomiya natin, oo, maganda. Maraming salamat po. Pangalan niyo? Rihanna Faith Navarro. Kung mabibigyan ka po ng pagkakataon na tumira po sa ibang bansa, temporaryo man o permanente, kukunin niyo po ito? Oo naman. Para ma-experience ko din kung ano yung feeling na tumira sa ibang bansa kasi dito na ako lumaki. Gusto ko din ng bago naman. Anong bansa naman po ito? Kahit ano, basta yung kung ibibigay nilang lugar sa akin na pupuntahan. Like sa New Zealand. Dahil yung palagay po, yung migration po or yung pag-ipat po ng mga kababayan natin sa ibang bansa, may magandang epekto po ba ito or mas maraming masamang resulta? Pero sa akin, maganda naman yung epekto niya kasi mas dito natin, for example, nagiging yung beliefs ng isang tao, dito natin na-share sa ibang bansa and dito nakikilala yung kultura natin sa pagpunta sa ibang bansa. So, kasama kayo ng Marito ako sa elementary school at kasama ko ang mga estudyante dito. Sa inyong palagay mga bata, kung may oportunidad na makapunta kayo sa ibang bansa, i-grab nyo ba ito o hindi? Opo. Para po makita ko po yung mga idol ko po sa ibang bansa. Anong bansa naman yun? Korea po. Perfect. Ano pong pangalan nila? Ako si Ginang Maria Almarosa M. Gonzalez, nagtuturo dito sa mababang paaralang sentral ng Mayanto, grade 6 SSCS Advisor. Ito yung katanungan. Kung mabibigyan ko po ng pagkakataon na tumira sa ibang bansa, temporaryo man o permanente, kukunin ko po. Temporary, yes. Mamasyal, oo. Pero as of today, gusto ko pa rin dito manirahan. Iba pa rin kasi yung nandito ka sa sarili mong bayan, iba pa rin yung maramdaman mo na kabilang ka sa kultura, at iba pa rin yung nakagisnan mong pagkapaligiran. Kung oo po, anong bansa naman po yung gusto mo po? Pasyalan po. Sa London. Ito po. Sa iyong palagay po, ang migrasyon po ba ay nagre-resulta ng ikabubuti ng mga tao o mas maraming masamang resulta po? Ikabubuti sa larangan siguro ng hanap buhay pag nag-migrate ka sa ibang bansa. Kasi alam naman nandito sa Pilipinas, di ba, pag hindi ka professional na taong gobyerno, mahirap kumita ng pera. Samantalang sa ibang bansa, kahit mga simpleng trabaho lang, pwede kang makapag-ipon, pwede kang kumita ng pera sa sariling sikap mo. Dito kasi sa bansa, minsan, sa ating bansa, minsan nakakaligtaan na mabigyan ng wastong sahod ang mga tao rito. Tsaka yung mga uri ng hanap buhay dito sa ating bansa, mababa ang pasahod, kagaya ng sa farming, ang mahal ng mga may pageants! pero Welcome to Miss Globe 2025! Para sa akin, ang migrasyon ay isang malaking sakripisyo para sa ating Pilipino. Dahil kailangan pa nilang mangibang bansa upang kumita ng mas malaking pera. Dahil dito sa Pilipinas ay kakaunti lamang ang sahod na makikita para sa kanilang pamilya. Sana balang araw ay hindi na kailangan mangibang bansa upang umasenso. Thank you for that wonderful question. Para sa akin, ang migrasyon ay isang paglalakbay ng pag-asa at pagbabago. Ito rin ay isang hakbang tungo sa mga pangarap at sa mga oportunidad.
Ngunit minsan din ay nagdudulot ito ng lungkot dahil sa pagkalayo sa mga mahal sa buhay at pag-a-adjust sa bansang ating pupuntahan. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, ang migrasyon ay patuloy pa din nagbibigay ng bagong buhay at pagkakataon sa mga taong nangangarap. For me, ang migrasyon, maraming benepisyo naman to sa atin. Especially, maraming oportunidad gaya na lamang ng edukasyon, trabaho, at marami pa gaya na lamang ng kultura at ang mga nakakasalamuhan nating bagong mga tao. Gaya na lamang ng tatay ko na nag-immigrant sa ibang bansa dati at umuwi dito sa Pilipinas, ngayon ay nakakatanggap siya ng pensyon mula sa ibang bansa. Ngunit kakaibat nitong mga sakripisyong ginagawa ng ating mga OFW o mga ating mga immigrants. Gaya na lamang ng pagkawalay nila sa pamilya, ang may iwan nilang buhay dito sa Pilipinas at ang pagkaramdam ng homesickness. Para sa akin, ang migrasyon ay isang tapang at sakripisyo sa ating mga OFW. Kaya sa lahat ng mga OFW dyan, saludo ko sa inyo. Para sa akin, ang migrasyon ay hindi lamang paglipat ng tirahan sa ibang bansa, kundi pati na rin paglipat ng iyong buhay sa ibang lugar. At dahil na din sa mga makabagong transportasyon na mas mapapadali na ang pagpunta sa ibang bansa o lugar, kahit na dumadami ang manggagawang Pilipino sa ating bansa, mas pinipili nila magtrabaho dahil sa mas malaking sahod. And the winner is... Ang bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan. May gustong umalis, may gustong manatili. Pero sa dulo, pare-pareho lang tayong naghahanap ng maayos na buhay at pag-asa. Migrasyon man o hindi, ang mahalaga ay hindi natin nakakalimutan ng ating pinagmulan at ang mga aral ng pagiging Pilipino saan mang sulok ng mundo.